Alright, so ito na naman ang moment na inaantay-antay ninyo. Backstory. Okay, ito uli, yung binlog ko, mahigit 1 linggo nang nakalipas, na sinasabi ko na Aimee, allegedly, papalitan ka ni Bitag dahil nag-usap sila, sabi ng list ng puting ahas ni Lisa Tanas. Alright? So, sinabi ko yon para mag-ingat si Aimee Marcos, 'di ba? Dahil yun talaga ang plano ni Liza Tanas. Dahil nga, kaya naman na-involve dito si Tulpukpuk kasi pang number 13 siya. I-ano lang natin, i-recap lang natin pinag-usapan natin. At siya ang ilalagay ng Juting Ahas, allegedly, papalit kay Aimee Marcos kasi gigil na nga si Satanas kay Aimee Marcos. So, ang sabi ni Johnny Tulpukpuk, magbasa ka naman iyon ng batas. Oh, utok. Ano sabi niya? T-A-N-G-A. Bobo. Pero ang lambas na bobo at tanga ay siya. Alright? Anong paliwanag ko dyan? Wala nang batas-batas sa Pilipinas kasi binabali na lahat. Tignan mo, sunod-sunod na, di ba? Si Alan Cayetano, ikukulong sa sunod. Barcoleta, quorum na illegal. Sa Senado, presiding officer na unconstitutional, illegal. Si Kilay, lahat, yon ang paliwanag natin. So, balikan nyo na lang. I mean, in-upload tayo dyan. Okay. Fast forward, dito sa, ni Ben Tumbling o ni Bitag, mga kababayan, nahuli siya sa kanyang ngangabels na dinaya daw siya at hindi siya pinalusot ni Comelec at ni George Garcia. At dinay niya na hindi daw niya kilala si mga Marcos, sila Satanas, pero umamin siya na pinatawag siya ng administrasyon para ipalit kay Aimee Marcos. So again, pagpagan natin, maiksi lang to, mga kababayan, para yung mga kapapasok lang, maintindihan yung pinaglalaban natin. Sa Senado, last year, pinagplanuhan, pinag-iisipan ng administrasyon, balak nila, ako yung papalit kay Aimee Marcos sa partido ng administrasyon dahil nag-aaway yung magkapatid. Ayaw kong maging dahilan na parang spare car noon. Ilang beses ako kinausap, ilang beses ako tumanggi. Kaya tumakbo ako the time na independente, walang partido. Kinausap siya. Itanong mo yung... Kinausap siya. Pero dun sa unang part, ng sagot niya, hindi daw niya kilala mga Marcos. So, sinungaling nga. Okay, pakinggan pa natin. The best friend mong si George Garcia, maharlika. Itanong mo na rin kay George Garcia kung bakit hindi ako pinalusot. Okay? Ngayon. Okay, malinaw yan ha. Itanong mo na rin kay George Garcia na hindi ako pinalusot. Sige pa. Pinalusot ang idol mo si Aimee. Ako'y nagtatanong lang naman. Walang masama. Pinalusot ang idol kong si Aimee. Okay, narinig nyo na yun. Alright? So ngayon, mga kababayan, sinagot ko siya. Sina-challenge niya ako na magharapan kami. Gumawa siya ng kasinungalingan na ako daw ay sumasakay sa kanyang mga followers. Excuse me. Siyang sumakay sa akin, sa aking mga expose. At sinasabi niya, wala pa, kaya daw ako sumasakay sa kanya, wala akong pangkain. Kaya sinasabi ko nga, isuli niya yung, ibigay niya sa akin yung kinita niya doon sa pagsakay niya sa mga in-expose ko, katulad ng mga hippopotamus ng mga pamangkin. Alright? Now, moving forward na tayo. Challenge accepted. Ayaw niya. Alright? Ang tagal niya din bago sumagot. So, nag-vlog siya, nagpakalat siya ng fake news. Ikaw, Bitag, ulul ka. Wala kang ang pinagkaiba sa mga kapatid mong gonggong. Okay? Ano sabi mo? Ako utak dilis. Okay? Ikaw, utak tungaw. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Pikon na pikon ka eh. Gusto mo pitikin ko yung itlog mo? Diba? Masyado kang pikon. Ngayon mga kababayan, bago ko iparinig yung kanyang boses, ito parinig muna natin. Maiksi lang, ito. So sumagot siya, gumawa siya ng fake news misleading na article.
Kayo na po yung humusga. Okay? Kayo na ang humusga sa gunggong. Sa gunggong, sa bobo na taong ito. Alright? Una, pakita ko yung website niya. Okay? Gumawa siya ng article. Ayan, intindihin nyo. Ayan, no? Bitag Tulfo. Maharlika, kasong plunder, rice cartel, di palalagpasin ng bitag. Okay? Ano sa tingin nyo? Kung unang iglap mo, unang glance mo, kung hindi ka mag-iisip, okay? Sinasabi niya na ako ay may kasong plunder kung hindi ka mag-iisip. Kung yung mga followers na nang tinatanga niya, kung ang mga tanga niyang followers, yung mga bobo o TANGA na sinasabi niya, ang iisipin mo, Maharlika, kasong plunder, rice cartel, di pa palagpasin ng bitag. Okay? Pero kung matalino ka, alam mo, may kudlit, may kama. So, ako, bilang isang matalinong mapanuri, alam ko na ito ay clickbaiting, misleading, fake news. Kasi gusto niya ako iugat dyan sa kasong plunder na yan. You know, paano ako magkaroon ng plunder case, mga kababayan? Unang-una, hindi ako taong gobyerno at wala akong ninakaw kahit piso. Tapos ngayon, ang sabi niya, Maharlika, nilagay niya yung mukha ko, itong mga taga, mga BGMP, tapos ito Sandigan Bayan. Tignan niyo, basahin niyo, Maharlika, kasong plunder, rice cartel, di palalagpasin ng bitag. Maharlika, mga kanasuan ng plunder at rice cartel, hindi palalagpasin ng bitag. Meron pa siyang happy days ng chismosang potakerang vlogger. Bakit hindi ka ba pumuputak? Pati betlog mong supot, pumuputak, gago ka. Sabi niya, happy days ng chismosang potakerang vlogger sa US na si Maharlika. Alright? Sa likod ng mga kasinungalingang fake news at intriga, bilang na ang araw sa Central District Court ng California. Okay? Ngayon, mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Okay? So yan, misleading talaga. Gusto niyang palabasin sa mga bobo o magagunggong niyang follower na ako ay kinasuhan ng plunder. Alright? Pero, yung may kama nga, ang ibig niyang sabihin dyan, okay? Yung pinag-uusapan niya dyan sa vlog niya, ako, si Maharlika, yung klasong plunder at kung ano yung isa, ano yung sabi niya yung isa? Plunder, okay. What's that? Ano yung isa? Teka lang, wait. Ano sabi niya? Rice cartel, okay? Di palalagpasin. O, ganyan, di ba? Ang kanyang kasinungalingan. So ngayon, mga kababayan, gusto niyang lokohin kayo. Alright? Ito ay nagde-deflect siya. Dahil nabuking ko, nabitag ko siya, na siya ay talawan, duwag siya, na hindi siya nakipaglaban, na kiniklaim na dinaya siya ng COMELEC ni George Garcia at pinalusot si Amy Marcos. Right? Yun yung challenge ko sa kanya. Yun ang sagot ko sa kanya, challenge accepted, tatanungin kita. So ngayon, dahil pikon na pikon siya, di ba? Gigil na gigil ka, umuusok ang ilong mo, ang pati juto mo, umuusok. Yung bunganga mo, amoy tae na. Dahil, yung bunganga mo, talagang masangsang. Alright, so ikaw, Ben, tumbling, wala kang kwentang journalist. Kasi tinignan kita, hindi ka naman nag-engage. Pinagyayabang mong 6 million followers mo sa YouTube, mas mataas pang engagement ko sa'yo, gago. It's not about followers. It's about engagement. Alright? So bakit, journalism ba yan ginagawa mo? Ito pa sa Facebook, okay? Tingnan mga palangga, para lang malaman ninyo. Kasi matatalino kayong tao eh. Hindi kayo basta nagpapabudol, nagpapalin lang sa mga gagong ito, katulad na tong mga tulpo, tolpokpok. O ayan, nilagay niya sa YouTube, 13. Maharlika, mga kanasuang plunder, rice cartel. Tignan natin yung comment section. Huwag nyo na panoorin yung video, mag-i-engage pa kayo, okay? Tignan natin yung sinasabi ng mga bobo niyang followers. Tignan natin. Ayan, ha?
Tingnan natin. Waiting, mabitag si Maharlika. Ha, ha, ha. Patay tayo dyan. True ba yan, sir? At tapang din yan, nagaya mo. O, sabi ng isa, pakasuhan mo dito sa'yo. Yes, go, go, go. Ayan yung mga tanga niya. Paano yan mahuli kung ganun din ang gawain ng uhuli? O, mga ganyan. So, yung mga tao, nalilin lang niya. Tingnan natin, ha. Nalilin lang niya na ako ay rice cartel. Sabi ni Carmeli, rice cartel, dili niyo i-appeal ng putot nga kuyog nga baboy ni Bangag. Kaya nag-question ka, rice cartel? Oh, yung mga gan, haggard daw si Maharlika. Akala niyo lang yun. Alright. Ayan. Tingnan mo yung naloloko mo, bitag. Okay? Ano, ayan, patay ka, Maharlika, palangga. O, yan. Alright. Ano sabi nito? Sabi ni Maria, Sir Ben, hindi siya sinungaling, lahat ng kaso niya sa Amerika, hindi pa dismiss, dalawa pa lang kidismiss. Nagkamali ka, Chong. Kalabanin lahat, mga sinasabi niya nagkatotoo. So, marami siya. Sabi ng isa, maniwala pa ba kami sa'yo, mga tulpo? The same time, totoo, grabe yung support ko sa inyo. Dati nasira lang talaga. Ben, dalo, Ayan, nabitag daw ni Maharlika yung hamon niya, kanya accepted. Kung fake news, ba't ka magre-react? Okay, anyway. So, baba na natin yan, mga kababayan. Here we go. Ngayon, gusto niyang ilayo yung issue. Okay? Sabi ko nga, ayaw niyang pag-usapan, nililin lang niya yung taong bayan. Fake news ka, misleading ka. Hilera mo yung, bakit niya inuna yung pangalan ko? Kasi alam niya na pipindutin ng tao. Kung ako ba walang kwenta at hindi mo kilala, bakit mo i-headline yung pangalan ko, tumbling? Isa lang ibig sabihin yan. Ginagawa mo ako na headline para pagkitaan mo ko. Right? Yan ang katotohanan. Huwag ka magsinungaling. Huwag mong ilalayo ang kwento. Ang kwento, bakit hindi ka nag-file ng electoral protest na sinasabi mong dinaya ka ng Bangag administration ni George Garcia ng COMELEC. At para sabihin ko sa iyo, mga kababayan, para malaman ngayon, tuwang-tuwa ka dahil kinasuhan ako dito sa California ng Bangag. At bilang na ang araw ko, gago. Lumaban ako sa mga demonyo mong idol. 4 na kaso, totoo yan, mga kababayan, hindi ko yan i-deny dahil sinasabi ko naman sa inyo. Ako ay kinasuhan ng kampo mga Bangag sa Pilipinas at sa Amerika. 2 kaso, 4 na kaso, 2 cases dismissed na. Yung 2 nilalabanan ko pa. Ito yung mga kaso na paninirang puri daw, yung sinasabi ko na ang mga nakapalibot sa kay Lisa Tanas at kay Bangag ay nagnanakaw, yung sa Lotto issue. Ito kay Mel Robles yan, hindi pa yan tapos. Yung tungkol doon sa sinasabi ko na pandaraya sa Lotto, hindi nyo ba alam yon? Na pinutol na rin yung investigation. Then yung isang designer na pangit din. Lahat mga pangit yung kalaban ko, mga kababayan. So ito yung case na to. Hindi po ito smuggling o rice cartel o whatever. I mean, wala pong plunder si Maharlika.